Magandang hapon po. Nais ko pong ibahagi sa inyo yung salita ng Diyos tungkol doon sa ipinost ko ng pamagat ng aking naipos ay ang pangako ng Diyos. Nais ko pa lang pong liwanagin kung anong bagay na ipinangako ng Diyos para sa ating lahat. Ngayon, ang tatalakay po natin ayon doon sa aking ibinahagi sa inyo, ang pangako ng Diyos. Ito po yung pangako ng Diyos. Kung titingnan po natin, ay sulat ko rin sa John 14:16 and 17. Ito po ibabasahin ko sa inyo at ipawaliwanag ko ng maayos sa inyo upang manawaan ninyo at maintindihan ninyo ng mabuti. At ang hinihiling ko lang po ay makinig kayo at ipasok ninyo sa inyong tenga at sa inyong puso ang inyong mapapakinggan sa umagang ito, sa hapong ito. Babasahin ko po yung pangako ng Diyos bago siya umalis at umakyat po sa langit. At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Para po sa kaalaman po nating lahat, yung mga aliw po, ito yung ipinangako ng Diyos sa inyo. Ngunit ano itong mga aliw na ito? Nais ko lang pong ipaliwanag at ibahagi sa inyo kung anong bagay ang ipinangako ng Diyos na mga aliw na ito. Babasahin ko muna yung 17. Ito na po yung mga aliw. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Malinaw po yung sinabi ng Panginoon nung siya ay umakyat sa langit. At sinabi niya sa atin, nangako siya sa atin, at hihilingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng mga aliw. Ayun po ang mga aliw ay espiritu ng katotohanan. Titingnan po natin yung John 16:13. Ito na po yung mga aliw. Subalit kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig ayon sa kanyang sasabihin, sa kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ang mga aliw po, para sabihin ko sa inyo, yan ang pinangako ng Diyos para sa atin. At kailangan ay mapapasa atin po ito. Kasi ipinangako ito eh. Kung ipinangako ng Diyos ang isang bagay na ito, at ito ay inahanda para sa atin at ipinagkaloob sa atin, ayon doon sa kanyang pangako, nabibigyan niya tayo ng mga aliw. Para sa atin po ang kaalaman po, ang mga aliw po ay espiritu ng katotohanan. At titingnan po natin doon malinaw ito. Ito yung malinaw sa Juan 15:26. Ito yung sinabi doon. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ito na po, ang espiritu ng katotohanan na mula sa Ama. Iyon po ang espiritu ng katotohanan. Ang mga aliw po, yun ang ibig sabihin ng mga aliw ko. Yun ay espiritu ng katotohanan. Alam niyo po ba na kung bakit ibinabahagi ko to sa inyo? Napakalaking bagay po nito. Parang malaman nating lahat. Sapagkat hindi po ito ipinagkaloob na maunawaan ito sa mga taong hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kung titingnan po natin yung Santiago 1:18, sinabi doon sa Santiago 1:18, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Kung atin pong nalalaman,
ito po ay napakalalim na salita. At ang hiwaga nito ay hindi pinagkakaloob na maunawa ng isang tao. Kung ang espiritu po ng katotohanan ang iyong masusundan, sapagkat ito'y nagpapatotoo ng katotohanan. Wala pong false prophet dito. Wala pong huwad na magtuturo ng salita ng Diyos. Kung hawak-hawak niya yung mga aliw na ipinagkaloob ng Diyos at ipinangako niya sa atin na ito'y ating matatanggap. Sa totoo lang po, mapalad ang tao na may espiritu ng Diyos sa kanyang puso. Sapagkat ipinangako ng Diyos ito. Itong espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat siya hindi nito nakikilala o nakikita man. Kung atin pong tatandaan at kung nalalaman po ninyo yung Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ano pong Espiritu? Diyos po. Na kailangan natin ito makasama sa ating pamumuhay araw-araw magpakailanman. Kaya po nais ko itong ibahagi sa inyo upang malaman ninyo kung ano talaga ang katotohanan. Dito po sa katotohanan, dito mo malalaman. Titingnan mo yung yung John 8:32 ang nakalagay doon. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tingnan mo natin, marami po tayong sikta ngayon. Hindi ko kayo binabatikos or inaano pa man. Nais kong umalis na tayo sa tradisyon. Ang uunahin po natin ay yung relasyon natin sa Diyos. Na magkaroon tayo ng espiritu ng katotohanan sa ating puso. Parang ang bawat katotohanan ay malalaman natin at kamalian. Sapagkat doon po tayo makakalaya sa tradisyon na maling sinusunod. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Papalayain kayo sa tradisyon, papalayain kayo sa kasalanan, papalayain kayo sa mga maling gawain. At sumunod kayo sa katwiran sapagkat nalalaman ninyo ang katotohanan. Tingnan mo, subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ito yung espiritu ng katotohanan. At kung titingnan po natin, yung salita ng Diyos doon sa Santiago 2:26, nakalagay po, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, kaya hindi naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yun ang nais po ng Panginoon, makasama natin yung Espiritu Santo na ipinangako sa atin ng Diyos. Kung titingnan po ninyo salitang ito, Santiago 22:26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ganon din po sa Romans 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman kung di na sa espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Malinaw po ang nakasabi. Ang wala pong espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Ay kanino? Ang tanong. Eh di sa masamang espiritu? Titingnan po natin yung Santiago 1:18. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban. Niloob ng Diyos na tayo bigyan ito. Ngunit paano natin ito makukuha? Tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan.
upang tayo maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Kaya sa totoo lang po, napakahirap ang bagay na ito. Kaya nga ang sabi rito, at kayo ay magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran, sa kabanalan at ng katotohanan. Efeso 4:24 po yan. Kaya po ang gagawin natin, magbihis tayo ng ating pagkatao. Talikdan na natin yung mga masamang gawa. Lumakad tayo sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ang Espiritu po ng Diyos ay makakasama natin. Yun ang ipinangako ng Diyos sa atin. Hihingiin ko sa Ama, makasama ninyo magpakailanman. Yan po ang pangako ng Diyos, ang aaliw. Yung Espiritu ng katotohanan na kailangan ay makuha natin at maisa puso natin upang maipamuhay natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Na lumakad tayo doon sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya maraming salamat po. Magandang hapon po muli sa inyong lahat.